Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan itong dalawang low pressure area at isang bagyong may international name na Saudel. Ito pong low pressure area na mas malapit sa ating bansa ay ang dating bagyong Neneng. Yan po ay nandito sa 720 kilometers north-northeast ng Itbert, Batanes. Diyan po sa may katimugang bahagi ng Japan. At sa ngayon, nasa katamtaman po ang tsansa niyan mag-re-intensify o muling lumakas muli. Pero dahil nga nakalabas na yan ang ating area of responsibility at humina at naging low pressure area nga, humina rin po yung epekto ng habagat o southwest monsoon. Samantalang, meron pa tayong isang binabantayang low pressure area naman na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,440 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay nasa katamtaman din po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay sasanib lamang o hihilahin nitong bagyong may international name na Saudel na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 2,635 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito po ay isang severe tropical storm pero yan po ay kikilos paitaas dito sa kanto ng ating area of responsibility. At sa ngayon, wala pa naman pong epekto yan sa ating bansa. At kung papansinin natin itong ating wind map, makikita natin yung ating pangkalahatang sitwasyon ng lagay ng ating hangin. Yung ating habagat po ay always present. Nagpa-fluctuate lamang po yan, humihina, lumalakas at sa ngayon nga ay medyo mahina yan. Yung ating susunod na episode ng paglakas niyan ay sa darating na linggo dahil dito sa bagyong o yung dating bagyong Neneng. Yan po ay maaaring kumilos paitaas dito sa areas ng southeastern China at kasabay niyan muling babalik yung epekto ng habagat dito sa western section ng northern Luzon at central Luzon. Pero yun po ay medyo mas mahina pa. Yung mas malakas o yung mas malawak na epekto ng habagat natin ay aasahan natin sa susunod na linggo kasabay po ng pagkilos nitong bagyong may international name na Saudel. Makikita natin dito sa ating wind map, ito po ay kikilos pa itaas at habang umakyat po yan, hihilahin niya papunta sa kanya itong ating binabantayang low pressure area or posible po yan maging isang tropical depression. At kasabay po ng pag-akyat yan, magiging parte na lamang po ito ng sirkulasyon itong bagyong Saudel. At kapag kumilos na po dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, ito pong ating binabantayang bagyo at yung ating binabantayang low pressure system, yan naman po ang magpapalakas ng habagat o southwest monsoon. Sa darating na Tuesday, Wednesday hanggang Thursday, doon natin nakikita yung posibleng paglakas muli ng ating habagat at mas malawak na po yan. Western section muli ng Northern Luzon, kasama po dyan ng Central Luzon, including Metro Manila at kasama na rin po dyan ng Mimaropa. At sa darating na Thursday, mas mag-extend pa po yan dito sa may western section ng Visayas, kasama po dyan ng Isla ng Panay. Pero sa ngayon, asahan pa rin po natin ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan yung mga nasalanta or nagkaroon po ng mga patuloy na pag-ulan dulot ng habagat itong mga nakaraan. So makakabawi po tayo ng bahagya, makakapagpahinga po tayo, makakapagpatuyo po tayo ng mga bahay na nabasa at nabaha nitong mga nakaraang araw for the next 2 to 3 days hanggang sa susunod na linggo. Dito po sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Yung ating habagat, nag-extend lamang dito sa Northern Luzon. Medyo may kataasan po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan sa areas ng Ilocos at kasama po dyan ng Batanes. Pero sumisikat naman po yung ating araw. At mga kapatid, matinding init ng panahon pa rin ang ating aasahan dito sa Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao. Mag-ingat naman po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng mainit na panahon at matataas na heat index. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas na panahon ngayong weekend. Magiging maganda pong sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali, may kainitan po yan. Pero pagsapit ng hapon, nagiging mahangin at maulap po yung ating panahon. At mag-ready pa rin tayo sa mga posibleng pag-ulan at thunderstorms. Yan po yung mga biglang buhos ng malakas na pag-ulan na minsan po may kasamang pagkulong at pagkita. Para nga sa may mga lakad sa weekend, mag-ready po tayo dyan. At ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong kung anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.